Magandang araw. Ito, vlog tayo. Gawa natin ng content ang tungkol sa um, ignition system. Ignition system ng motor. Ito. Ignition system ng motor. Ginuhit ako dito mga brad, mga kapatid, na isang diagram para sa ignition ng motor. Hindi po ito simple, lalo iba-iba ang mga modelo ng mga motor natin. Subalit makakatulong po itong simpleng pagpapaliwanag sapagkat maraming nagdi-DIY at maraming naggagawa ng mga ganitong problema na pagkaminsay nalilito sila sapagkat ang iba ay bago, ang iba naman ay dahil sa masyado ng high-tech o malago ang teknolohiya patungkol dito sa ignition ng sasakyan o ng motor, lalo na yung mga FI o kaya mga DECU ng mga sasakyan. Umpisahan po natin dito para mapatakbo natin ang inyong motor. Ito po yung kanyang spark plug. Sa kanyang spark plug po ay dali lang po ito ho ang kanyang spark plug. Meron naman tayong ignition coil. Ito, sa ignition coil may CDI. Sa CDI mayroong ignition switch, fuse, battery, regulator, stator kasama yung pulser. Ngayon, yung connection niya para magkaroon ng kuryente itong spark plug, narito yung umpisahan natin dito sa kanyang ignition coil. Ang kanyang ignition coil ay kumuha siya ng supply dito sa CDI. Ano yung connection niya sa CDI? Di yung positive connection ng CDI niya, kaya kailangan doon sa gumagawa may malawak ang kanyang kaalaman dito sa CDI, kasi dito sa content ko 4 na CDI ang aking inilagay, kung saan ang connection niya ay aapat lang ang kanyang connection, ang kanyang pin. Ang mahalaga dito, mabigyan nating linaw doon sa gumagawa na ang CDI may iba-ibang posisyon ng kanyang pin. Dapat alam natin ito. Basta sa ignition system, kailangan alamin ninyo kung saan ang connection ng positive ng CDI at yung ground ng CDI. Kailangan alam ninyo yan para mag-engage ang kanyang contact, matrigger. Ang magte-trigger naman sa kanya itong pulser. Ito yung pick up coil na tinatawag, pulser. Ngayon, titignan natin kung saan aabot ang kunting guhit na ito para makatulong tayo doon sa mga hindi pa masyadong alam ang ganitong ignition system. I-actual natin ito sa mga susunod. Ang mahalaga ngayon ay malaman natin kung
ano yung kanyang koneksyon. Kaya dito na tayo sa mula sa kanyang CDI. Yung CDI niya naman, kumuha naman siya ng bali direkta siya sa ignition switch. Pagka inilagay niya sa on position ang kanyang CDI ay ang kanyang ignition switch, mawawala ng supply itong CDI, mawawala ng kuryente itong spark plug. Kaya kapag walang kuryente ang spark plug, isa sa pwedeng i-troubleshoot nyo dito kayo dito sa connection una ng yung mga wire. Itong sa positive na ito, bali titignan ninyo kung buo ang kanyang wire, buo ang kanyang connection sa ground, buo ang kanyang connection sa pulser, at buo ang kanyang connection galing dito sa ignition switch. At ang ignition switch naman, direkta yan ng battery. Nilagyan siya ng fuse. Kung ilang ampere ang fuse, pinakamaganda 10 amperes para dito sa ignition system. Ano po, para kapag nagkaroon ng shortage, oras na mawala ng kuryente ito, tignan ninyo ang fuse sa troubleshoot niya para malaman ninyo kung buo pa. Kung buo pa, walang problema dito sa wiring ninyo. Mapuputok lang ito kapag nagkaroon ng shortage, mawawala ng kuryente yung panel board ninyo, mawawala ng kuryente itong spark plug, kasi ang iba wala ng panel board kaya wala nang, yung mga lumang motor, sira na yung board, hindi na nakikita kung umiilaw yung neutral light niya. Pagbukas niya ng susian, wala na. Kaya ang nangyayari na lang kapag hindi umandar yung motor, titignan yung kuryente. Kasama itong tignan yung fuse. Kailangan may fuse. Kung walang fuse, lagyan nyo. Saan galing naman yung fuse na yon? Yung fuse na yon, daanan nyo ng kuryente, galing naman yun ng regulator. Kaya kahit walang battery, galing regulator, padaanin nyo ng fuse, direkta nyo ng ignition switch, ilagay nyo sa positive position ng kanyang CDI, magkakaroon ng kuryente. At ang kanya namang regulator, malawak din ang mga pagpapaliwanag nito. Dumidepende minsan ito sa unang-una na sa modelo ng motor o kaya sa uri ng kanyang stator. Kung ang stator niya primary drive, primary type, or stator drive, papaliwanag din natin yan. Dito sa ignition system na ito, may kaugnayan din ito sa headlight. Kapag ang kanyang regulator tinatawag na half wave regulator, natural, naka half wave din ang kanyang stator. Kung ang stator niya naka full wave din itong regulator. Kapag tandaan ninyo, kapag nakakita kayo ng motor na kapag umaandar lang tsaka nagkakaroon ng headlight, naka half wave yun. Paliliwanag din natin yan. Ano po, ngayon po, ito pong pulser na ito, bahagi ito ng stator. Dito po kasi sa ignition system, ang kaya lamang na magpaandar itong magkaroon ng sapat na kuryente itong spark plug, kapag
ang natanggap ng CDI kumpletong 12 volts kapag ka battery operated na tinatawag. Kapag ka battery operated, kahit na walang battery, basta tumanggap ito ng 12 volts galing dito sa regulator, i-amplify nitong, patataasin naman nitong ignition coil yung kanyang kuryente para magkaroon ng spark dito sa spark plug. Ano po? Kaya kapag ka, ang trouble naman, kapag ka sira ang regulator, hindi niya yung palyadong andar o kaya kapag binibirit niya ang silinyador niya, pagka andoon na sa mataas na RPM, namamalya, may sira ito. Ang sira lang naman ng regulator, tatlo. Busted, nasunog, isa yan. Undercharge o kaya overcharge. Pagka undercharge naman, may kunting kuryente. May kuryente, di sapat na mapaandar niya. Kapag pina-spark mo itong ignition coil, may kunti naman siyang nalabas. Undercharge yun. Pagka overcharge naman, pagka sinukat mo ang kanyang voltahe na abot na siya ng 14 to 15, pero paiba-iba yon. May mababa, may mataas, yung pinakamataas niya minsan 16, 17, 15 volts. Sapat na yon para hindi tanggapin ng CDI. Limitado lang kasi ang tinatanggap ng na kuryente nitong CDI. Hanggang 12 volts lang ang kaya niya. Sumubra man siya 13, tanggap pa 14 point something, pero pagka nag 50 na, hindi na. Maaaring pumutok ang CDI niyan o kaya ito mismong regulator masira na siya naman pagkasira ng battery. Ano po? Ngayon, ito namang stator niya, ang kaugnayan nito, kapag ito sira, itong regulator at saka CDI hindi sira, ignition coil okay, pati spark plug, ang sira naman nito, nasusunog. Kaya kapag ito nasunog, hindi na maganda ang performance niya, hindi na siya nagbibigay ng magandang kuryente para dito sa ano. Ang lahat ng ito yung source niya. Ito yung generator source niya. Dito talaga kumukuha. Ito yung nagtitrigger sa kanya para dito sa CDI kompleto. Ngayon, kung naka-half wave kayo, sa headlight, ito bonus para ano, yung yellow wire ng regulator ay ng stator, yellow wire, doon ito ikinakabit. Halimbawa, alin dyan sa dalawa na yan ang yellow wire, yellow o kaya pink. Hindi, pagka half wave, ang palatandaan ng stator nito may kulay puti. Kadalasan, pero yung ibang na ano ko na encounter ko na stator, walang kulay puti sa pagka-wiring niya, pero naka half wave siya, tulad ng TMX, Honda, Alpha. Ano po, ito lamang po at salamat. Dugtungan po natin sa susunod na vlog.